Ito po ang magiging topic natin for today. BBM, payat na. Meron tayong insider. Alam natin yung ginagawa ng mga kagunggungan nitong mga ito. Amy, nagsalita na sa totoong lagay ni Bongbong Marcos. Kita nyo, di ba? Maraming haka-haka, may sakit na daw, patay na daw, payat na daw, at kung ano-ano pa. Maraming may cancer, etc. No? Pero si Amy, galing sa kapatid mismo, nagsalita na. Malacanang, kinumpirma ng mainstream media ay nagpapakalat ng fake news. Papakita ko kasabwat, pati mainstream media. Fake news si Bongbong Marcos. With evidence, pakita ko video. Kayo mismo humusga. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. At para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Ito, pag-usapan natin, matindi po ito. Pati si Amy, tinawag na salot. Pero binuking ni Amy. May stage 4 cancer nga ba? Si Bongbong Marcos? Pakinggan natin. Salot kung tawagin ng Malacanang ang mga nagpapakalat ng fake news. Ang masama pa raw dito, kabilang ang kapatid pa mismo ng Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Hindi natapos sa social media ang usapin ng fake news dahil sa listahan ng fake news peddlers, isinama na ng Malacanang si Presidential Sister and Senator Amy Marcos. Di ba sinabi ko na nga na outside na, alam mo na, Colombo, Cuarto, Palacio, whatsoever, hindi na kami nagkita. Tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. So pinapakita po nila dito, hindi nagkikita na si Amy at saka si Bongbong. May pinupunto rito yung bilyonaryo news. Kayo na humusga. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Ayon kay Senator Amy, totoo ang sinabi niya sa harap ng rally ng Iglesia ni Cristo noong Nobyembre na may karamdaman ang kapatid. Namayat at na-ospital daw ito noong nakaraang taon. Bagay na hindi niya dodoktorin dahil lagi naman daw siya. Yung sabi, si Amy mismo nagsabi, kapatid niya, patay na. Ay, patay na. Payat na. Yun yung sinabi niya. Payat na. Yung kapatid niya. Siyang totoo sa publiko. Sana raw, anuman ang sakit ni PBBM, magpagaling na muna dahil dapat prioridad ang kalusugan ng Pangulo. Buwelta ng Malacanang. Sinabi niya hindi sila nakikita, di ba? Right? So ano alam niya? So fake news yan. Huwag na raw Alam mo, ito yung mga ganitong klase. Pag hindi na nila ma-explain ng isang bagay, alam mo, ang sasabihin lang nila fake news. Ang bilis nila magsalita ng fake news yan. Pero ayaw naman nilang patunayan kung hindi totoo. May sakit, ayaw nila sabihin. Basta may fake news. Bakit? Hindi sila nagkikita, fake news yun. Paano mo malalamang may sakit? Pambira, hindi lang kayo nagkita, hindi mo na malalamang may sakit. Diba? Ay, halimbawa ako, tanungin mo. Hindi ko pa nakikita ang Afghanistan. Pero sigurado ko may Afghanistan. Ano, fake news ako kasi hindi ko pa nakikita. Ay, fake news ka, Coach Solly. Paano mo mapapatunay may Afghanistan hindi mo pa naman nakikita? Ganun yun eh. Hindi. Alam mo, hindi mo kailangan malaman kung ang isang tao may sakit, lalong-lalo na kapatid mo. Diba? Halimbawa, may sakit yung kapatid ko, hindi niya sinasabi sa akin, hindi ko ba pwedeng malaman yun? Malalaman at malalaman ko kapatid ko yun. Yung kapatid ko nga papunta-punta sa iba't ibang bansa eh. Paalis-alis. Hindi ko alam. Hindi naman nagpaalam sa akin. Matanda na yun, hindi naman magpapaalam. Oy, pupunta ako dito, Coach Oli, ha? Makailan lang, ang hilig nung mag-Japan. Hindi ko alam kung anong banabalik-balikan sa Japan. Itong huli, Thailand nata. Hindi ko naman kailangang malaman pa o sabihin niya sa akin na umalis siya ng bansa. Madali namang malaman yun. Ganun din ang sakit. Imposible, hindi ko naman malalaman kung may sakit yung kapatid ko. Kapatid ko yung kahit di magsabi. Kahit itago pa. Nagigets mo? Ikaw, yung reasoning mo, Claire, parang hindi reasoning ng abogada. sinin ang fake news peddlers.
Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Ang intindihin daw dapat ng publiko kung ano ang inire-report ng mainstream media, lalo na kapag lumalabas ang Pangulo, gaya noong araw ng Kagitingan kung saan ginawang tampulan ng media ng aligasyon na gumagamit lang ng throwback at AI-generated photos and videos ng presidente. Sinusugan ng Okay, dito muna tayo ang sabi niya ni Claire ay ang paniwalaan ng mainstream media. Yung mainstream media, kakampi ninyo, wag nga tayong maglokohan, Claire. 'Di ba? Oh. Basta kayo makapagsalot lang. Oh, salot daw yung mga fake news peddlers. Eh sino ba ang fake news? Di ba number 1 fake news yung amo mo, si Bongbong Marcos? Oh. Di ba? Anong sinisilip nila yung Davao? Eh ang daming ghost projects, ang daming flood control projects sa Ilocos Norte hindi tapos. Sino ang fake news ngayon? Oh, di tanungin ko kayo, sino ang salot sa Pilipinas? Kasi sabi niya salot yung mga fake news eh. Oh, hindi ko sinasabing fake news kami ha. Kami ngayon nagsasabi ng totoo. Pero let's assume, sino ang salot sa Pilipinas? Yung magnanakaw o yung vloggers? Kung wala kayong ninanakaw, wala kaming topic. O di ba? Kasalanan ba namin nagugutom ang Pilipinas? Kami salot? Kasalanan ko ba tumataas ang presyo ng gasolina? Kami salot. Isa ka rin tangat kalahati, isa't kalahating tanga eh. Oh. Tumataas ang presyo ng bilihin? Kami salot? O si Bongbong? Oh. Ayaw ibaba ang bat, sinong salot? Ako? Kasalanan ko hindi ibababa ang bat? Sino nagpapahirap sa Pilipinas? Ako o kayo? Sino salot? Pati si Amy tinawag na salot. Nakatanggap ba ng maleta si Amy? Hindi ko pinagtatanggol si Amy ha. Alam nyo, isa ako sa bumanat kay Amy. Pero doon lang tayo sa totoo. Tumanggap ba ng maleta si Amy? Kaya sabi ko sa inyo sa Banateros, doon lang tayo sa totoo eh. Ha? Hindi naman natin yan si Amy. Pero tama naman eh. Sino man nagpahirap sa Pilipinas? ng presidente. Sinusugan ng Malacanang ang pahayag ng press organizations nitong nakaraang linggo na nanindigang hindi gawain ng mga mamamahayag ang mameke ng report dahil pangalan at kredibilidad ang nakataya sa bawat storya. Sa kabila raw ng ingay ng mga fake news peddler, ang Pangulo focused sa trabaho, hindi sa bakasyon o anumang pamumulitika. Ang nakakabahala lamang dito ay ang personal na galit, personal na interes at personal na ambisyon ay gamitin ng taong bayan na galitin ang puso ng bawat isa sa atin. Galit na galit si Claire. Kung maka-asta to, kala mo, kapit ka ba? Hindi ako nagtatanong lang ha. Kasi yung asta mo parang parang hindi ko maintindihan. No? Siya ba ay PCO? Ng presidente? O ni Lisa? Hindi ko na malaman kung kanino ba tong galit na ito eh. Diba? Parang galit na galit siya eh. Hindi ko alam kung ito ba ay galit ni Bongbong Marcos o galit na ni Lisa. O galit mo, hindi ko alam kung ano ba kayo, triangle? Yan ba ay boses ng, yan ba ay galing pa ba sa Pangulo yung ganyang klase? Kasi kung ganyang klase, wala na sa ayos talaga. I mean, kahihiyan ang ginawa ninyo dyan sa PCO na yan. Focus kayo kung saan-saan eh. Hindi ko maintindihan bakit. You have to understand, frustrated ang taong bayan dahil ghost projects. Sabi nyo may hanggang ngayon walang nakukulong na mastermind. Hanggang ngayon hindi tumataas ay hindi bumababa ang presyo ng gasolina. Tapos kayo pa ang galit sa taong bayan. Can you blame the people? Hindi po kami yung You are giving us too much credit. Nagpapasiklab ng galit ng Pilipino. Hindi. Kahit anong sabihin namin dito, kung maganda ang presyo ng gasolina, walang korupsyon, maraming natatayong infrastructure, maganda ang pamamalakad, mapayapa ang kalsada,
kahit anong putak ko rito, hindi magagalit ang taong bayan. Baka nga wala na silang pakialam sa akin eh. Bakit? Hindi sila gutom. Maraming trabaho. They will just work and be happy. Kaya maraming galit ngayon. Kahit na yung mga taong hindi gutom. Dahil meron silang kamag-anak na gutom. Meron silang kapitbahay na gutom. Meron silang malapit sa buhay na gutom. Dahil sa pagnanakaw nyo mga animal. Diba? Tapos sisisi nyo sa amin. Hindi. Ang dali nyong patunayan na mali kami. Ayusin ninyo ekonomiya. Tingnan ninyo kung may maniwala kung pumutak-putak pa kami rito. Pero ito naman ang sasabihin ko sa inyo. Maayos mo ekonomiya. Ako una magtatanggol kay Bongbong. But I doubt that is impossible kay Bongbong. Sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang fake news. Yan ang nakakabahala. Dapat daw ingatan nating huwag umabot sa puntong nabubuhay na ang lipunan sa maling impormasyon. Para sa agenda, Ayan, so maliwanag. Ha? Maliwanag. Hindi mo nabudol. Part 2 ang Banateros. Hindi mo nabudol si Coach Oli News Part 2. Nabola mo yung iba, kami hindi. Nung 2022 election. Nabudol mo yung iba pero ako hindi. So, maghunos dili kayo sa pagsasabi nyo ng fake news at huwag ng paniwalaan. Hindi po lahat ng DDS gullible. Natuto na eh. Kahit yung mga nabudol nyo noong 2022, hindi na sinakyan yung ganyang balita. Hindi man lahat, pero meron. Oh, eto sasabihin ko sa inyo. Nakatanggap kayo ng maleta. Yan ang sinabi ng mga ex-Marines. Tandaan nyo po itong sasabihin ko. Focus tayo doon. Ha? Kasi kung si Bongbong mamamatay, mamamatay yan. Huwag kayong mainip. At kung mabubuhay si Bongbong, mabubuhay yan. Huwag din kayong mainip. Focus tayo doon sa pagnanakaw nila para tumigil na ang pagnanakaw. Okay? Yung kamatayan niya, bigay na natin sa Panginoon. Ako, naniniwala ako. God, you cannot mock God. Whatever you sow, you will reap. Hindi man siya mahusgahan sa buhay na ito. Mahuhusgahan siya sa susunod. Focus po tayo sa issue ng ghost projects. Next po. Tingnan po natin ha. Tingnan natin yung kagaguhan nitong presidente na ito. Ano na naman ang mga pinaggagawa nito. Alisin po natin yung sound kasi baka makapiright tayo, may kanta yan eh. Diba? Sige, panoorin natin tong ano. Ay, nako. Ay, nagja-jogging. Kung ikaw ba naman hindi ka isa't kalahating tanga, magja-jogging ka nakabarong. Naka-slacks. Tapos, naka-leather shoes. Diba? Budol ka talaga, Bongbong Marcos. Wala talaga sa sarili mo ang katotohanan. Sinong loko-loko ang magja-jogging na naka-leather shoes, nakabarong? Kaya nga sabi ko, bakit ang bihira? Ang suot ng magnanakaw ngayon, barong. Ang suot ng mga nagja-jogging at nag-exercise, barong. Ano kayang susunod? Tapos, yung sekretary mo, ang hinuhuli, nakahubad. Ang hirap ng mundong ito. Ang hirap sa Pilipinas. Baligtad. Yung mga nakabarong, ang hindi hinuhuli, samantalang sila yung magnanakaw. Di ba? Tuloy natin to. Ayan. Ang haba nung ang haba no. Healthy na siya noon. Healthy na. Yan na, healthy. Yan no, walang cancer. Hindi ko sinasabing may cancer siya. Wala po ako sinabi sa vlog kung may cancer siya. Hindi mo kami nabudol sa pa-cancer mo ng ganyan. Ibahin nyo si Coach Oli News. Wala ako sinabing may cancer siya. Pero yung sinasabi niya, healthy siya dahil nag-jogging siya ng ganung kaiksi. Tanga! Tanga lang ang magsasabi noon. Di ba? Ganung kaiksi. Sabi ko nga sa inyo, yung iba nagbabasketball pa. Yung iba nga, di ba may basketball player, may age nga. Nagbabasketball pa, nag-golf pa.
Ah. Ilan? Ilan yung jumping jacks mo? Ilan? 3? Oh. Oh. To. Ayos na. Healthy na yon. 2 sets of 3. Ito talaga si Bongbong Marcos. Walang kasawa-sawa kung hindi lokohin ng mga Pilipino animal. Ikaw magpapa-press con ka. Mag-exercise ka. Kung hindi ka ba naman, Coach Oli, intindihin mo yung konteksto. Gusto niya ipakita malakas siya. Asa nagkatotohanan doon? Diyan mo gustong patunayan na healthy ka? Sa 3 jumping jacks? At saka sa 50 meters na takbo? Then makukumbi. Yung sinasabi nating addict siya, gusto niyang patunayan na hindi siya addict sa pagtawa-tawa niya. Ganun din eh. Diba? Kaya nga, hindi ako nagugulat kung bakit ito si Bongbong Marcos pabagsak ang trust rating. Walang nagtitiwala. Paano? Patutunayan niya ang mga bagay-bagay sa pangbubudol. Lahi mo na talaga yung pangbubudol. Diba? Binudol mo si Sara, binudol mo ang taong bayan. Ngayon, binubudol mo na naman. Style nyo yan eh. Kaya mag-iingat po tayo ha. Ito, paalala lang po sa inyo. Okay? Sinabi namin na mag-iingat po tayo sa pinapalabas ngayon. Lalong-lalo na pag yung mga mainstream media na bayad. Alam nyo naman siguro kung sino yung mga mainstream media na bayad. O, ilagay nyo sa comment section. Yung mga mainstream media na bayad, pag naglabas yan, iingat kayo, wag nyong pipick upin basta-basta. O kaya yung mga vloggers nila, o yung mga hindi kilalang vloggers, maglalabas yan. Tapos pag pinick up, ang sasabihin, DDS fake news. Mag-iingat po kayo doon. Ang masakit niyan, pati yung mga malalaking mainstream media, sinasakyan. So, ingat po tayo doon, ha? Kaya muli, ang aking paalala, gaya ng sinabi ko dati, merong Trojan horse to. Style na nila yun magpapain. Kaya, hindi ako magugulat as we get closer to 2028, may mga vloggers na i-inject, kunwari DDS. Magpapakalat ng fake news. Tapos pipick upin naman ng iba. Tapos pipick upin ng mga DDS. Tapos sasabihin fake news. Pero yung nag-inject, kakampi nila. Ingat po tayo dyan. Okay? Ingat, ingat. Paano nyo mache-check? Huwag tayo makipag-unahan sa balita. Pangalawa, abangan sa Banateros. Abangan nyo sa Coach Oli News. Okay? Hindi po sa nagmamalaki tayo. Pero, alam nyo pa naman, sa simula pa lang, hindi kami nabudol ni Bongbong Marcos. Hindi po kami nabudol ng mamang yan. Okay? So, hindi kami yung patalon-talon lang basta. Hindi ko sinasabi na yung mga dating nabudol ni Bongbong at tumalon ay peke. Hindi po yun ang ibig sabihin. No? Pero, meron talaga nagagamitin ang kampo ni Bongbong, kunwari DDS. Ingat po tayo sa mga ganitong klaseng media, sa ganitong klaseng vlogger, sa mga ganitong klaseng tao. Dahil padami ng padami yan. As they get desperate, tandaan po natin maraming pera to. Isipin mo nga si Kiko Barsaga. Ang ikinulong. Ang hinuli. Pero yung mga nagnakaw ng maleta, laya pa rin. Alam nyo ang ibig sabihin nun? Dahil malaki ang pera. Madaming pera. Sinong iniimbestigahan ngayon? Sinong naka-impeach? Ang iimbestigahan sa Kamara? Si BP Sara. Na ang usapin lang ay 150 million confidential funds. Etong mama sa harap ninyo, magkano confidential funds nito? Hindi imbestigahan. Kaya sabi ko sa inyo, maging wais po tayo. Titingnan nyo yung personalidad ng tao, hindi lang yung balita. Kasi malaki po ang pera. Kaya kaya nilang mag-inject ng espiya sa DDS. Kunwari kakampi, kunwari DDS blockers. Iingat po tayo. Pag ito nagsalita, ang dami naloloko. Okay?
Yan, okay na siya niyan, no? Diba? You are a clown. Ano yan, 50 meters, 100 meters? Healthy na? Clown to. Ang presidente natin ngayon, clown. Diba? Siguro, bongbong. Ayusin mo yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Doon po tayo mag-focus. Hindi yung pakikipaglaban mo sa propaganda. Yung pagtatanim ninyo ng hindi magagandang mapatunayan nyo lang na maayos kayo. Ay, walang pakialam ng taong bayan. Mamatay ka. Healthy ka. Walang pakialam. Ang pakialam ng taong bayan. Ibaba mo presyo ng gasolina. Matigil yung pagnanakaw. Hindi kung ano yung mga ano yung ganyan. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.